ngayon ay nanonood ng Tag Reloaded, Debunking Lies by Telling the Truth. Ako po ay si Angel Abella ng NTFL CAC Media Bureau. Ngayon po ay October 27, 2023, isang Biyernes. Bukas po ay panimula ng ating sinasabing long weekend dahil sa Lunes po ay ang ating eleksyon para sa lahat ng mga magkakandidato sa ating barangay at sangguniang kabataan. So sana po ngayong Monday, liban po sa ini-enjoy natin ang ating long weekend, ay magkakapagboto po tayong lahat ng ating pinupusuang barangay kapitan at mga Recording in kagawad progress. at para sa kabataan. Para sa kabataan, representante ng ating sangguniang kabataan. Ngayon naman po para sa ating preliminaries at introduction po ng ating mga panauhin, allow me po to introduce our host. Kilala po natin siya bilang head ng ating NTFL CAC Media Bureau at ng Integrated Communications Operations Center na ngayon naman po ay tagapagsalita ng ating NTFL CAC. Wala pong iba kundi si Sir Joel C. Ego. Director, magandang umaga po. Yes, magandang umaga, Angel. And of course, magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid sa media. Nakasama po natin ngayon dito sa loob ng ating Zoom room. And of course, good morning po to all Filipinos here and abroad who are watching us and listening to us right now in this very special episode of Tag Reloaded. Kagaya po ng nabanggit ni kasamang Angel, ito po ay bukas, start na ng ating long weekend, and on Monday we're going to cast our votes, so very historic, of course, momentous itong ating darating na Monday. And in relation to that, of course, tuloy-tuloy po ang ating kampanya laban sa mga mapanlinlang at mga bumibiktima sa ating mga kabataan at iba pang mga kababayan na sumapi dito sa armadong grupo ng CPP, NPA, NDF. And of course, historically, kapag mayroong ganitong mga halalan, ay nandiyan po sila. Nung araw, meron silang mga tinatawag na permit to win, permit to campaign fees na kinokolekta at talagang running into billions ang kanilang mga nakukuhang salapi noong mga nagdaang panahon. And in fact, meron tayong data dyan na pinresent in one of our previous LCAC press conferences, 1 or 2 years ago. So today, bibisitahin po natin muli, kung ito ba ay tuloy-tuloy pa yung ganitong racket, at kung ano naman ang preparasyon ng pamahalaan para ma-prevent, ma-avoid na, mag-ikot na naman sila at manghingi sa mga politiko. Meron ba itong mga kaukulang kaparusahan, lalo na mayroong Anti-Terrorism Financing Act na at Anti-Terrorism Law. So, with us this morning are two great leaders, two great men na inahangaan po natin pareho at talaga naman ito yung mga dedicated public servants. Yung una pong natin ipapakilala upang ibigay ang kanyang pananaw ukol dito. At of course, babala na rin sa ating mga kabataan na maaaring sumusuporta sa mga kaliwang grupo, lalo na yung mga armado at yung mga tumatakbo na kanilang mga fronts, ay papakilala po natin. At ito po, meron pang isa tayong resource person from the Philippine National Police naman. So, with no further ado, I'd like to introduce to you ang una po nating guest ay walang iba kundi si Undersecretary Ronald Cardema, ang chairman ng National Youth Commission. At matapos po ni Chairman Cardema ay susunod po nating tatawagin mamaya para sa kanyang mga insights and views ukol sa ating topic today, si Major General Edgar Alan Ocubo, ang Director ng Directorate for Police Community Relations ng Philippine National Police. Matagal na po nating nakasama itong dalawang ginoong bisita natin ngayong araw. At probably later on ay iso-showcase din ni General Ocubo yung Revitalized Police sa Barangay program niya at kung paano ito may didikit sa ating topic for today po. So, I'd like to remind our friends in the media that you are entitled to a question and of course a follow-up during the open forum later on. We hope to end this press conference as quickly as possible because I know that all of you
are going to be really very busy. Basta mamaya po, mag-ingat po sa traffic, siguradong traffic, lalo na yung mga uuwi ng mga probinsya. So, all right, at this point, I'd like to give to you our first speaker for this morning's Tag Reloaded episode. Wala pong iba, kundi ang idol ng mga kabataan. Ito yung tunay na representante ng mga kabataan na hindi nagdadala sa kabundukan, no? At hindi nagdadala ng mga kabataan para mamatay o makulong o mapahamak. Wala pong iba kundi si National Youth Commission Chairman Ronald Cardema. Good morning, Yusek Ronald. Good morning po, Yusek Joel and Ma'am Angel and General Ocubo, sir. At sa ating mga kasama sa NTF-ELCAC at PCO and sa media po. Tayo po ngayon sa National Youth Commission ay syempre busy tayo together with the entire government for the incoming barangay and SK elections. Masabi ko po, ang SK ay kailangan talaga mag-eleksyon para nagkakaroon ng bagong mandato yung mga kabataan, di ba? We have almost 400,000 na magiging bagong SK po starting next week. And after nila manalo, meron silang required mandatory training po mula sa NYC and DILG. Bakit po merong mandatory training ang SK? Para ma-inculcate sa kanila ano bang duties nila para sa bansa at para sa sangguniang kabataan. Dahil hindi lang naman sila ang tinututukan natin, itong mga SK na to. Tinuturuan natin itong mga SK na ito kung paano sila maging leader pa ng almost 50 million Filipino youth sa buong bansa po. And ang masasabi ko po, kasama po ang ating si General Ocubo, kasama ang ating gobyerno, tinitingnan namin kung sino itong mga tumatakbong SK sa ating bansa at sana sa ating mga kabataan, pag naman nakita ninyo na very active ang mga pinagsasasabi ng mga kandidato patungkol sa pagpapabaksak sa gobyerno, yung palang ibang kandidato sa inyo, pagka SK ay parte na ng aktivismo, baka nga yung iba galing na mismo sa bundok, bumaba pa para ma-infiltrate ang ating sangguniang kabataan, magbasid-basid kayo o i-observe nyo ng todo yung mga kandidato pagka SK. Kasi baka pag naiboto ninyo yung radical na mga leftist bilang SK sa inyong lugar, asahan ninyo na ang inyong mga kapwa kabataan, ang mga anak, apo ninyo, pamangkin ninyo, baka mahikayat ng makakaliwang SK na yon para lumaban sa gobyerno and later on para umakyat sa bundok. Kaya napakahalaga ng inyong gagampanin next week sa pagpili at pagboto ng inyong mga magiging youth leaders sa inyong mga barangay at sa ating bansa. Dahil sila magdadala sa ating mga kabataan para maging pag-asa ng bayan. And paano magiging pag-asa ng bayan ang ating mga kabataan sa inyong lugar kung yung mai-elect ninyo ay galit sa gobyerno pero papasok sa gobyerno? Gagamitin ng kanyang posisyon para dalhin ng mga kabataan mag-rally sa gobyerno, di ba? So, next week po, napakalaki ng tungkulin ninyo bilang kabataan Pilipino para bumoto ng ayos, para mamili ng mga maaayos na kandidato na tutulong sa inyo at tutulong sa ating mga tropa ng gobyerno at tutulong sa ating buong bansa. So kami po sa National Youth Commission, pag meron kayong mga question, observation sa mga kandidato dyan sa inyo, kung merong mga wrongdoings, di ba, namimili ng boto, kung ano-anong ginagawa para lang manalo, di ba? O yun nga, yung sinasabi ko sa inyo, yung sa advocacy namin, itong sa anti-CPP-NPA na advocacy namin, kung alam nyo miyembro na pala ng mga makakaliwang grupo, talagang alam nyo pala na umaakyat na sa bundok yan, nagsasalita sa mga universidad, hinihikayat ng mga kabataan, lumaban sa gobyerno, sabihan nyo kami sa National Youth Commission para ma-alerto namin yung mga kabataan dyan sa inyong lugar na ganyan na pala yung tumatakbo sa inyong lugar. Kasi ang batas ng National Youth Commission is Youth in Nation Building Act. Ito ay in-author mismo ni Congressman Bongbong Marcos, yung Youth in Nation Building Act noong 1995 na nagtayo sa National Youth Commission.
Then nung senador si Senator Bongbong Marcos, siya rin ang author ng SK Reform Law. Itong batas na ginagamit natin para sa eleksyon ng mga SK at mandatory training ng mga SK. So ngayon, na Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos, siya ang author ng NYC Law at SK Reform Law, gusto niya makita for the first time mag-function itong mga batas na ito towards bringing the youth towards nation building. So pag meron pong mga mali kayo na napapansin, meron kayong mga kabataan na napapansin na kandidato ng SK na ang gusto pala ipabaksakin ng gobyerno, i-infiltrate ang gobyerno through the SK, sabihan nyo agad kami. And we will do the necessary and appropriate things para matulungan kayo sa inyong lugar. So muli po mula sa National Youth, nagpapasalamat dito sa venue na ito. Kasama po si Yusek Joel, si Ma'am Angel, lalo na kasama ang ating leader ng mga tropa ng gobyerno, General Edgar Ocubo, sir. So maraming salamat po. Okay, thank you very much, Undersecretary Ronald Cardema, the Chairman of the National Youth Commission. Standby lang, Yusek Ronald, kasi later on, we're going to field questions, entertain questions from our friends, no, in the media. So at this point, yes, thank you. I'd like to introduce to you our next guest for today's Tag Reloaded episode. And I'm sure marami po tayong mapupulot na mga aral sa kanya at mga information also on the preparation for this upcoming BSKE elections on Monday. And of course, other projects and programs under his watch. So wala pong iba ang ating guest ngayon, kundi si Major General Edgar Alan Ocubo, ang Director ng Directorate for Police Community Relations ng Philippine National Police. Good morning, General Ocubo. Salamat, sir, at good morning po din po sa inyo sa kay Yusek Joel Eko, ang Head of NTF sa Media Bureau. Gayon din po kay Yusek Ronald Cardena, ang Chairperson ng National Youth Commission, kay Ma'am Angel, at sa lahat po ng nanonood ng ating programa ngayong umaga. Malapit na po ang ating eleksyon. Ito po sa Monday at ang inyo pong Philippine National Police ay handang-handa na po para ipatupad at mag-alalay sa mga issues at activities ng ating eleksyon. Kasama po natin dito ang COMELEC, ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Coast Guard. At kami po ay nagkaroon ng simultaneous send-off noong Monday, October 23, 10 a.m. Para po sa lahat ng mga areas na i-cover natin dito sa BSKE election na ito. Ganun din po, ang Philippine National Police ay naghanda ng almost 800 na augmentation personnel at ide-deploy po ito sa BAR na nasabi nila medyo kinukulang po yata ng tropa doon at mga teachers, mga election supervisors at the same time ang mga pagganap ng mga kailangan pag-assist sa ating COMELEC dun sa BAR. Pinagtulong-tulungan po ito ng Police Regional Office 10, ang Police Regional Office 11 at Police Regional Office 12. Ganun din po, nagpadala ang NCRPO ng kanilang RMFB at nagdagdag din po ang Special Action Force para matugunan ang 800 requirement augmentation troops doon po sa BAR. Meron din po tayong lumabas na biglang issue sa ABRA dahil medyo na baffled ang ating COMELEC at PNP doon sa biglang pag-atras ng almost 250 candidates yata doon sa ABRA at ito ay ating tutugunan din at mayroon pang mas malalim na investigasyon na gagawin dito. But according din po doon sa Regional Director ng PROCOR, ang kanyang kasagutan po dito ay parang nakaugalian na desisyonan din ng mga elders yung pagpili talaga ng kanilang sinong ilalagay ng mga kandidato. At sana po ay wala namang talagang na-threaten para umatras po sa pagkakandidato dun sa ABRA. Meron din po tayong almost 5,819 na mga naka-deploy na members ng Revitalized Police sa Barangay
particularly sa mga GIDAS areas, at ito din po yung tutugon sa mga permit to campaign at permit to win ng mga CTGs na nag-impose sa mga areas nito. Ang ating pong RPSB ay nationwide na naka-deploy na, but malakas pong ating RPSB pa sa Region 8, sa Region 10 at Region 13, kasama rin po sa mga areas na naka-deploy ng SAP at NCRPO. But dito po sigurado po tayo sa Pro 11 dahil 100% po sa mga GIDAS areas sa Pro 11 ay na-deploy na rin po ng ating RPSB. So, babantayan po natin ang ating eleksyon na ito, lalo na sa ating mga kabataan, the youth na sabi po ni Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya kami po ay sumusuporta sa National Youth Commission at sana po dito natin umpisahan na bigyan pansin ng mga kabataan para lumaki po silang pumili ng tamang leaders ng kanilang bayan, kasama na rin po ang ating bansa. Yun na po, at magandang umaga po sa lahat, sir. All right, thank you very much po, Major General Edgar Alan Ocubo, for that updates on the PNP's preparations for the BSKE on Monday. So at this juncture, we're going to open now the floor for questions from our friends in the media. So if you have questions po sa mga kapatid natin sa Hanap Buhay sa Media, you may ask to be recognized or just type in your questions sa ating pong chat box, at yan po ay nababasa naman nila Angel namin, at we would gladly respond to your question. So unang-una, we have one text question from the Daily Tribune. Ito po galing kay Jing Villamente, each for our guests, Una po ay kay Yusek Cardema, kung may special focus or attention daw tayo doon sa mga areas nga na gumagalaw pa itong mga kaliwang grupo, at paano natin ma-avoid yon, yung pag-influence nila. And one for General Ocubo, sir, ang question po ni Jing is, meron bang namonitor na disruption plano ng kaliwang grupo na i-disrupt ang ating halalan this coming Monday? So let's give the floor first to Yusek Cardema to respond to that first Yes, question. sir. Thank you for the question, sir. And alam niyo, kakaunti na lang naman ang mga NPA ngayon, sir. Kasi through the efforts of the NTF-ELCAC, through the efforts of the AFP and PNP, talagang nag-dwindle down yung membership nila, yung mga fighters nila. Pero sa paghina ng mga fighters nila, syempre, paano sila nagko-cope up? Nilalakasan nila yung recruitment sa hanay ng kabataan. Syempre, hindi naman nire-recruit ng NPA mga senior citizen, di ba, sir? Ang nire-recruit nila, mga kabataan sa mga paaralan at komunidad para to replenish their ranks. Ngayong election na ito, syempre, mag-a-attempt rin yung CPP-NPA na to infiltrate the ranks of the SK. Sa Kongreso nga, na-infiltrate nila. Meron tayong kongresista na mga makakaliwa doon pa sa SK. So, Tama. Because this is a democratic process, hindi naman natin na siyempre masabihan na ito NPA, huwag nyo iboto to, di ba? Ang masasabi lang natin, advisory sa mga kabataang Pilipino. Pinaparealize natin sa mga communities, sa mga barangay, sa mga kabataan, pag ang ibinoto nyo ay yung alam nyo namang radikal na makakaliwa sa inyong lugar, expect na they will use their position in the SK to further orient yung mga kaklase ninyo, yung mga kapitbahay ninyo, mga kalaro ninyo, mga kakilala nyong kabataan patungo sa mga advocacies ng kaliwa, di ba? So, ngayon pa lang, mag-observe kayo, gamitin ninyo ang inyong karapatang bumoto para bumoto ng ayos na mga leader. Kapag alam nyo gustong pabaksakin ng gobyerno, pero gusto pumasok sa gobyerno, magtakan na kayo. Ang National Youth Commission naman, kahit naman maiboto nyo yan, nandito naman kami 2 taon. Ituro ninyo kung sino yung mga government leaders na yan, yung mga SK na yan, talagang hindi namin titigilan yung mga yan.
tututukan namin ng spotlight yung mga, kung meron makakapasok na mga kaliwa dyan, tututukan namin ng spotlight yan at ipapahiya namin na bakit kayo pumasok sa gobyerno. Ang balak nyo pala ipabaksakin ng gobyerno, i-orient yung mga kabataan para sumapi sa mga makakaliwang grupo ninyo. So, kaya tayo meron din mandatory training para sa mga SK para after nila manalo, ihikayat rin yung mga bagong panalo on what they need to do in the government, 'di ba? Kailangan na mas maraming nation building project. Kailangan bawasan yung mga liga ng basketball at beauty contest dahil hindi naman talaga ganun kahalaga yon kung paulit-ulit na ginagawa. Ang kailangan natin, disaster preparedness. Hikayatin yung mga kabataan Pilipino na maging aktibo sa pagtulong pagpanahon ng bagyo, 'di ba? Uh, yung pagtulong ng mga kabataan Pilipino ng SK sa ating Philippine National Police at sa AFP sa pag-secure sa ating bansa, yan kailangan. So maraming mga nation building projects yan ang tututukan. So para dyan sa mga makakaliwang kabataan na gusto i-infiltrate ang SK, basta i-report nyo sa amin sa National Youth Commission, tutulungan namin kayo ma-spotlightan yung mga yan at kung meron silang nilalabag na batas, ay ipapatanggal natin yung mga ganyang klaseng youth leader sa bansa dahil hindi sila nagiging pag-asa, nagiging problema sila ng bayan. Yun po, sir. Yo. Thank you. Very well said, Yusek Ronald Cardema, Chairman of the National Youth Commission. And may dalawang pumasok na questions from our colleagues, Daniel Manalastas from PTV4. Angel, pakibasa na lang later, after masagot ni General Okubo yung question, yung number 2 question from Jing Villamente of the Daily Tribune. Sir, kung meron nga daw pong monitored na plano itong mga kaliwang grupo to disrupt this BSKE on Monday. Thank you, sir. Yes, sir. At dito po sa katanungan kung meron ng plano ang taga-kaliwa na disrupt ang election, isabay ko na rin siguro po itong tanong po ng PTP4 ni Sir Daniel Malastas for General Okubo. Ano po ang mga areas of concern nyo ngayong eleksyon na pinamumugaran ng mga NPA? Dito po sa katanungan ito, with regards po sa disruption, the PNP has no records of election-related plans and activities of the CTG. Wala po tayong na-monitor po na plano nila para po i-disrupt ang election ito. Actually, pati nga po yung mga reports kung merong permit to win and permit to campaign, wala pa po kaming nabasa o dumating dito sa opisina para i-address po yun. Although nakahanda po kaming i-monitor at tugunan yung mga issues na lalabas na ganyan. And with regards din po dito sa mga areas na pinamumugaran ng mga NPA na may consider nating areas of concern, actually po, meron tayong binabantayan na isang active guerrilla front, particularly yung Front Committee 1 dito po sa bandang Northern Samar. Doon po tayo nag-concentrate ngayon ng mga deployment natin ng RPSB para ma-sustain po natin yung gains ng CSP, ng AFP na na-clear na yung mga ibang barangays doon at para hindi ma-recover at mapasukan, inupuan na po natin ang ating revitalized police sa barangay. Although aside doon sa ating binabantayan na areas sa Northern Samar, meron din tayong tinatawag na 19 guerrilla fronts that have been considered weak. At weak pa lang naman yon, so we continuously monitor them. Ito po yung Ilocos Cordillera area, ito pong Tarlac Zambales, Southern Tagalog, yung Panay Island, Samar Island, Negros Island, Misamis Occidental, Caraga, at yung Region 12. Yun po din po ang sinama natin sa mga monitoring areas natin, mga concerns na mayroon pa mga weekend guerrilla fronts na pwedeng gumalaw pa rin at humingi ng tinatawag na permit to win o permit to campaign at sana po hindi sila makagalaw doon dahil ang ating pong COMELEC, PNP, kasama na rin pong AFP
at ang Philippine Coast Guard and other force multipliers ay nakapantay ng husto. Puspusan po ang mga checkpoints ngayon para po mapanatili at siguradong mapayapa po ang ating barangay and sangguniang kabutang election para sa taong ito. Salamat po. Ayan, maraming salamat po, General Okubo. Bilang po na isagot nyo na po yung isang katanungan po ni Sir Manalastas po ay dediretsuhin ko na lang po yung isang tanong po niya. Uh, uh, address po kay Yusek Cardema. I-open ko lang po yung chat room. Ayan po. So, maraming salamat po sa pagsagot. So, for Yusek Cardema, sir, any comment daw po, sir, doon sa inihaing kaso ni Representative Franz Castro versus former President Duterte? Mula po ulit kay Sir Daniel Manalastas ng PTV4. Yes, ang masabi ko lang, si Raulo yung congresswoman na yan. Ang kakapal ng muka. Sila yung makakaliwa. Nakasuhan na nga ng kidnapping dati yan, si Congresswoman Franz Castro. Alam naman natin, sila talaga nagre-recruit, mga grupo nila papunta sa CPP, NPA. Tapos nung nagsalita yung aking kapatid, si Congresswoman Cardema sa Kongreso, pinakita niya sa plenaryo yung mga 50 napatay na kabataan as NPA at kung anong chapter nila, Kabataan Party List, Tuguegarao Chapter, Gabriela Youth, Taft Chapter. Hindi nakapagtanong yung mga kongresista na yan. Hello? Sige, Irinig go pa rin ahead. namin kayo, sir. Yes. Hindi nakapagtanong yung mga kongresista na yan. Saan kayo nakakita na sa 20 years nila sa Kongreso, kahit anong issue sa Kongreso, tanong ng tanong yung mga yan kahit maliliit na bagay na nire-raise ng iba't ibang congressman. Lahat binubusisi ng mga yan. Nung kauna-unahang beses, 3 months ago, na niraise ni Congresswoman Cardema ng Duterte Youth Party List, yung mga itsura ng mga napatay na NPA na kabataan at kung anong affiliation nila, ACT Teachers, Gabriela, Bayan Muna, Kabataan. Nandun yung 3 kongresista na yan, hindi nakapagtanong. Kahit inopen na yung floor for questioning and interpolation. Ngayon, bakit hindi sila makapagtanong? Alam rin nila na totoo yun. Na yung mga namatay na NPA na bata na yon, talagang members nila yon. Hindi sila makapagtanong kasi sinama namin yung 50 magulang ng mga napatay. Naiyak dun sa plenaryo ng Kongreso. Hindi sila nakapagtanong. So, alam ko at alam nating lahat, sila talaga yung recruiter niyan. Kaya dyan sa kinaso nila kay former President Duterte, masabi ko dyan, ang kapal na mukha mo, Congresswoman Franz Castro, na magshot ka na nga, nakasuhan ka na nga ng kidnapping, pagdadala ng mga kabataan sa Kanayunan, sa Davao. Tapos yung presidente natin ng Pilipinas, dating commander-in-chief, na galit sa mga terorista, sa mga kriminal, nagsabi lang ng mensahe dahil galit talaga siya sa mga komunista, affected ka naman ng todo. Yun masabi ko dyan. Ayan, ang ganda po. Salamat po. All right, thank you, Chairman Ronald Cardema. Very passionate yung kanyang statement. Angel, we have other questions, no? Yes po, we have one from Miss Sherry Ann Torres. So for Miss Sherry Ann kay General Okubo po, sir, ano ang nakikita at pinaghahandaang rating scenario sa mismong election day kasunod ng pag-atras ng 5,819 candidates sa ABRA? Ilan po ang barangay at ilan ang SK candidates na umatras if you have the information daw po? And lastly, sir, kung ano po ang strength ng rebels, kung strength ng rebels sa binabantayan ninyong additional areas as you've earlier mentioned. General Okubo, sir. Yes, ma'am. Salamat po, Ma'am Angel. At dito po sa katanungan ni Ma'am Sherry Ann Torres, kung anong mga senaryo ang ating paghandaan sa election day. Actually, ang senaryo po na nakikita ng PNP dyan ay nasa bar na mga senaryo po dahil may mga teachers po na members ng Board of Election Inspectors na hindi naman natin sabing nag-resign o parang umayaw dun sa trabaho nila. So tutugunan po ng PNP yan in
collaboration and coordination sa COMELEC, yung mga pulis po natin na magsisilbing BEI sa mga areas na yan. At meron po tayong trained na BI na ng COMELEC. Wala po akong data dahil hindi ko man nakuha yung data, but sapat na po yun para i-cover yung mga alisan ng mga teachers dun sa bar. At dito po sa katanungan na pag-atras ng 5,819 candidates sa ABRA, hindi po ito 5,819 but 250 lamang po ang umatras doon. At wala po ang data kung merong SK doon, but ang last na briefing dito ay halos barangay captains and mga candidate din yata sa barangay councilors yung mga nag-umatras base po doon sa panayam at rekomendasyon ng mga community elders. Dahil dito po sa Abra at ibang parte po ng Cordillera, malaki po ang boses ng mga elders pag sila po ang nagdesisyon, nagsalita sa mga kanilang mga komunidad. At nalaman natin na ito po ay sinusunod po pala sa lalawigan ng Abra. At ano po dito po naman po sa strength ng rebels na binabantayan namin sa mga areas of concern na na-mention ko kanina. Actually po, ang strength ng rebels nationwide ngayon ay 1,529 na lamang. At ito po ay na-breakdown ng 707 rebels sa Luzon, 575 sa Visayas at 247 sa Mindanao based po dun sa Directorate of Intelligence Data na binaba po nila sa amin. Yun po ang aming babantayan. At napansin po natin dito sa bandang Mindanao ay nasa 200 na lamang po dahil dito po ay talaga nabuhos din yung mga programa ng National Task Force LCAP, yung CSP program ng AFP at sinundan po natin ng RPSB program ng Philippine National Police. Kaya bumaba na po ng bumaba dito sa bandang Mindanao area. Ang in-address na lang po ng Philippine National Police ay itong Northern Samar areas na meron po pong mga active guerrilla fronts na naka-record dito sa islands na ito. Salamat po. Maraming salamat, General Okubo. Mukhang wala na pong ibang katanungan, Sir Joel. So, sir? Alright, oo. Sa ating mga kapatid po sa media, baka may pahabol kayong questions or follow-up. This is the chance po, no? So if none naman, we can wrap up early. Alam naman natin, very, very busy po tayong lahat ngayong simula actually ng ating long weekend. So siguro, I'll count 1 to 10. Kung wala na po, we'll proceed to the closing, no? And kukunan po natin mga panghuling pahayag. Ito pong ating mga bisita. So 10 seconds. Si Undersecretary Ronald Cardema, ang chairman ng National Youth Mission. Boss, your final words, no, reminder to our youth. Yan, thank you boss. Napainom tuloy ako Losartan, gawa ni Franz Castro. Yung yung mensahe natin sa mga kabataan Pilipino, gusto ninyo ng pagbabago sa bansa. Gusto niyo maging tunay na pag-asa ng ating bayan. Hindi dahil kabataan Pilipino kayo, pag-asa na agad kayo. Kahit dagdagan mo ng 50 milyong kabataan Pilipino ang bansa natin in the next 20 to 30 years. Pag yung kabataan ay walang disiplina, walang pagmamahal sa bansa, hindi magiging hindi magiging pag-asa. Baka problema pa nga ng pamilya nila, problema pa ng magulang, hindi mautusan, di ba? So tayong mga kabataan Pilipino, dapat makita ninyo sa inyong puso kung anong inyong duty sa inyong pamilya at sa ating bansa. Dito sa inyong duty, ngayong Lunes na ito, ang duty ninyo ay mag-elect ng magagaling na mga youth leader sa inyong barangay upang sila ang sumama sa inyo sa mga gusto nyong magagandang bagay para sa inyong barangay. So gawin ninyo ang inyong duty at bumoto kayo ng ayos na leader sa inyong lugar. Hindi yung hindi kayo boboto, tapos magrereklamo pa kayo bakit ganun ang bansa, di ba? So do your duty of electing your best youth leaders in the SK on Monday, and after that, help them, guide them, and partner with them in doing changes in your barangay and in our country. Pangalawa,
diyan sa mga makakaliwang grupo na humihikayat sa inyong komunidad, sa inyong paaralan para kayo ay lumaban sa gobyerno, pabaksakin ang ating gobyerno. Yung mga yan ay front lamang. They might evoke your emotions against the government, pero kapag kayo ay nahikayat umakyat sa bundok, yung ideology ay mawawala na pag akyat nyo doon. Marirealize ninyo, ang trabaho ng NPA ay manunog ng cell site, manunog ng mga sasakyan, mga equipment ng mga negosyante upang yun ang pagkakitaan. Di ba? Pagdating nyo sa bundok, mahihirapan na kayong makababa dahil baka matakot kayong sumuko at magbalik loob dahil papatayin rin kayo. Ma-realize nyo pag akyat ninyo, sinayang ninyo ang inyong buhay, ang inyong kabataan, pagsama dito sa teroristang grupong ito. Kaya ang dapat ngayong pag-elect ninyo ng mga barangay and SK leaders, tumulong kayo sa kanila at sa ating gobyerno kasama ang Philippine National Police, ang Armed Forces upang i-secure ang ating buong bansa, ilayo ang impluwensya nitong mga teroristang grupong ito sa inyo, sa barangay, sa SK at sa ating gobyerno. At mula dyan, magkakatulungan tayo in doing nation building activities and projects para sa ikagaganda ng inyong pamilya, ng inyong komunidad at ng ating bansa. So mag-participate kayo next week at tumulong kayo sa ating gobyerno at mga tropa ng gobyerno upang ayusin at palakasin ang ating bansa po. Alright. Thank you very much, Yusek Ronald Cardema. Boss, may pahabol lang, isa lang. Nabanggit yung paaralan. So do we have collaborative efforts with the DepEd ba to protect our youth, our studentry? Yes, we are in coordination with the DepEd Secretary, Vice President Sara Duterte, because she is the chairperson of the National Advisory Council of the National Youth Commission. And patuloy nga po ang pag-advise namin ni Vice President na Ronald, ilayo natin tong impluwensya ng mga makakaliwang guro, di ba? May mga makakaliwang guro na pumupunta at nanghihikayat ng estudyante, ilayo natin ang kanilang impluwensya para ang mga learners natin ay makatutok sa kanilang subjects at makatutok towards becoming responsible citizens of this country. So gusto rin po ni Vice President at ng ating Pangulong Bongbong Marcos ibalik yung mandatory ROTC. Malaking tulong yan para matraining ang ating mga kabataan towards disaster preparedness. And nakita nyo naman sa Israel, nakapag-mobilize sila ng 350,000 na kabataan bilang sundalo nila in 5 days. 350,000 ang na-mobilize nila. Kasi handa sila at na-train ang kanilang mga kabataan in defending their country. Yan ang gusto natin dito sa ating bansa dahil mas malaki ang populasyon ng ating bansa. So with the guidance of our President Bongbong Marcos and our Vice President DepEd Secretary Sara Duterte and with the help of the Philippine National Police led by General Acorda, General Ocubo and our armed forces, kayang-kaya ng ating mga kabataan. Basta pinagtutulungan natin na magluklok lalo na next week ng mga maayos at mga barangay leaders at SK leaders na handang mag-partner towards nation building po. Yun po. Yan po. Maraming salamat po, Yusek Ronald Cardema. Ngayon naman po, mensahe po mula sa ating DPCR Chair, si Police Major General Edgar Allan Ocubo. Sir, your message, sir? Salamat po, Ma'am Angel. And dito po sa parating na Baiski election on Monday, let us be vigorous and participative po dito. At the same time, report any issues and misunderstanding na maaaring nangyari dito. Ang ating pong COMELEC, PNP, AFP, and Philippine Coast Guard ay handang-handa na po. Nakadeploy na po ang karamihan dito sa ating mga tropa from Luzon to Mindanao para bantayan po ang election na ito. At dito naman po sa mga kandidato natin na maaring ma-engage ng tinatawag na mga CPGs para sa kanilang permit to win and permit to campaign. Gusto namin silang paalalahanan na ang pagbibigay po ng
finances dito sa mga CTGs ay punishable po ito sa ating batas, particularly yung Section 4 ng RA 10168 or the Anti-Terror Financing Act of 2012 and yung RA 11479 at yung Anti-Terror Act 2020 dahil makukonsider po kayong nag-support at nag-finance dito sa terorismo na mga CTG dahil meron po tayong regulasyon, batas o panuntunan na sila po ay mga member na po ng terrorism at consider na po silang mga terrorist organization ng iba't ibang bansa dito sa ating daigdig. Kaya po mag-ingat po kayo at pinapalalahanan na meron pong kaukulang parusa ang magbigay ng pera o magbayad ng pera win and dito sa mga CTGs. At dito po sa halalan din ito, ang ating pong mga kapulisan, particularly po sa BAR and other areas sa Visayas ay nakahanda na po sa kanilang mga checkpoints sa pagbantay ng mga voting centers, pag-create po ng mga quick reaction force at ulitin ko po yung guidance ng ating COMELEC, si Sir George Garcia na in case po na may mga issues na lumabas o hindi na-discuss sa preparasyon ng PNP, COMELEC, AFP at Coast Guard sa election na ito, ipagbigay alam po sa mas lalo na po pinakamabilis siguro sa ating media para po ang ating COMELEC, PNP, AFP at Coast Guard ay makapag-adjust kaagad ng kaukulang aksyon sa mga bagay-bagay na hindi nasama sa aming planning session prior to deployment ng ating mga kapulisan, sundalo at Coast Guard sa areas ng eleksyon. At panghuli po, ako po ay talagang magbibigay ng suporta kay Yusek Ronald Cardena, Chairperson ng National Youth Commission, dahil po ito po talaga yung pag-asa ng ating bayan. Challenge po ito kay Yusek Cardena na mahugbog ng ating mga youth para po sa tinatawag na nation building and progress of this country. Kailangan nakahanda po ang ating mga youth dahil sila po yung next generation na maglilid ng ating bansa. Noong pong ako ay nag-call kay Governor Hataman ng Basilan, na-discuss din po namin na ang kabataan pala ang isang solusyon din sa tinatawag na insurgency problems dito sa mga Muslim areas ng Basilan, Hulo, Maguindanao and other areas dahil sila po dapat ang mahubog na mga laga at magpaunlad sa kanilang mga kanya-kanyang mga probinsya at region dahil according kay Governor Hataman kailangan maalis natin sa mga kabataan yung asam nila na humawak ng M16 at M14 paglaki nila na naituro sa kanila ng kanilang mga tatay at kanilang mga lolo noong mga nakaraang dekada. Dapat po ang kabataan na lumalaki ngayon, ang iniisip po nila ay mga stethoscope, ruler, ang pagsilbi sa bayan, maging sundalo, maging pulis, o maging mga engineers, nurses, doctors, at ano pang mga profession na makapagsilbi po sa ating bayan. Pag nagawa po natin yan, mabubura natin hindi lamang ang insurgency sa Muslim areas, ganun din po dito sa insurgency situations, particularly itong CTGs na pinaproblema natin ng almost 54 years already dito sa ating bansa. So, nandun po ang solusyon na mahimog natin itong mga youth natin o kabataan at iyan po ay makikita dito sa incoming Barangay Sangguniang Kabataang election na parating dito po sa Monday, October 30, 2023. At sama-sama po tayo at bantayan ang eleksyon na ito para po sa ikabubuti ng ating bayan. Salamat po, Mama Angel, kay Yusek Edco at Yusek Cardema at ang ating mga nanonood na mga media as well as mga other supporters na suporta po dito sa National Task Force LCAP. Muli po, magandang umaga. Ayun, thank you very much Ayan. po, Major General Edgar Alan Ocubo. Ayan po, maraming salamat po, General Ocubo, sir, for your message. At ngayon po ay nagtatapos na po ang ating episode ng... Yes po.
Yes po, medyo choppy nga po. Pero pagtsatsagaan po natin, sir. Maraming salamat po. At dyan po nagtatapos ang ating tag Reloaded Debunking Lies by Telling the Truth na episode. Mula po sa ating mga mensahe, sa ating mga panauhin po, no? Maging mapamatsyag po tayo sa ating mga iboboto, sa ating mga barangay at sangguniang kabataan ngayong Lunes. Pipili po tayo ng mga liderato na nakikinig po sa mga kabarangay natin at gumagawa ng paraan upang matugunan ito. Gawin natin silang kaakibat para sa ating isahang whole of nation approach, ultimately for nation building. So maraming salamat po sa ating mga panauhin, si NYC Chairperson Yusek Ronald Cardema, si PNP DPCR Director General Edgar Alan Ocubo, at sa ating mga kasamaan sa media, sa lahat ng mga manonood. Maraming salamat po at sinamahan niyo kami sa aming episode ngayong araw na ito. Muli po, magkita-kita po tayo kasama po si Sir Joel C. Egco sa susunod na episode namin. Muli sa amin at sa inyo sa Sambayan ng Pilipino, mabuhay po ang Sambayan ng Pilipinas, mabuhay po ang Sambayan ng Pilipino. Magandang umaga po.